Siyempre, paprotektahan at ipagtatanggol ni Pan Zero si Guning sa anumang kondisyon. E ano ngayon? Sa tingin mo ba ang pamilya Fang ang pinakamakapangyarihang pamilya sa CTB? Ikaw, ang kaibigan ni Fang Zukan ay natigilan. Bagamat Fang din ang pangalan ng pamilya ni Fang Zin, talagang wala siyang koneksyon kay Fang Zukan. Gayunpaman, nang makita niyang si Fang Zukan ay malubhang nasugatan, naramdaman niyang medyo masakit iyon kaya sinabi niya, "Well, I think mas mabuting ipadala na natin siya sa ospital ngayon. Wala namang magandang maidudulot sa atin kung may mangyaring masama sa kanya." Iniinis niya ang boss ko. Ayaw payagan ni Pan Zero na umalis si Fang Zukan. Sige, hayaan mo na sila. Naisip ni Guning na sapat na ito ngayon, at ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras sa gulo. Kailangan niyang bayaran ang pagkalugi ng restaurant bago siya umalis. Binaligtad niya ang mga pinggan ko at ginawang mantsa ng pagkain ang damit ko, pero nasugatan siya ngayon, kaya patatawarin ko siya. Kahit anong reklamo niya, tuparin mo. Tila mayabang si Guning, ngunit ang iba ay nakadama ng kaganhawahan, lalo na noong sinabi niya ang huling pangungusap. Hihingi si Guanbin ng kabayaran kay Fang Zukan mamaya. Walang tumawag ng ambulansya para kay Fang Zukan, kaya kinailangan ng kanyang kaibigan. Bago dumating ang ambulansya, inimbitahan ni Guanbin si Guning na makisalo sa kanila sa isang pribadong silid. Guning at Yuzi ay gutom pa rin, at si Pan Zero ay matagal nang hindi nakikita, kaya pumayag si Guning. Mga ad ng Pub Future. Ang dalawang lalaki na nag-leak ng impormasyon kay Fang Zukan ay hindi kaagad umalis nang lumabas sila ng restaurant. Sa halip, palihim nilang pinagmamasdan sila mula sa bintana. Nang makita nilang sinasampal ni Guning si Fang Zukan, nagulat din sila at maswerteng nakatakas sila kanina. Nang malutas ang gulo, tumawag ang isa sa dalawang lalaki at iniulat ang nangyari sa restaurant. Ang taong nagayos sa kanila na mag-leak ng impormasyon ay hindi si Tang Demang, ngunit isang lalaking nagtrabaho para sa kanya. Sa sandaling marinig ng tao ang nangyari sa restaurant, tinawag niya si Tang Demang. Ano? Nagkatagpo sila, at si Fang Zukan ay nasugatan. Si Tang Demang ay namangha. Ganoon ba kalakas ang babaeng ito? Sigurado ka ba na siya ang babae? Tanong ni Tang Demang. Hindi masyadong sigurado. Dahil hindi sila sigurado tungkol dito, walang magagawa si Tang Demang. Sinabi niya sa dalawang lalaki na umalis sa CTB kung sakaling mahuli sila. Sa restaurant. Hindi sila kilala ni Yuzi, ngunit alam niya na lahat sila ay ipinanganak sa napakayaman na pamilya mula sa pag-uusap na mayroon sila. Ang mga pamilya ni Lin Tianyo at Zhao Xiaoshuan ay halos hindi maihahambing sa pamilya Pan at sa pamilya Guan. Kaya naman, hindi mapalagay si Yuzi nang magsalo sila ng pagkain sa iisang mesa. Ang hindi niya alam ay ipinanganak si Cao Wenshin sa isang mas makapangyarihang pamilya kaysa sa kanila. Kung alam niya iyon, hindi siya magiging komportable kapag nakipagkaibigan siya kay Cao Wenshin. Boss, umorder ka ng kahit anong gusto mo. Ibinigay ni Pan Zero ang menu kay Guning, at hindi nagatubili si Guning na mag-order ng kanyang paboritong pagkain. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, B1N. Nang umalis ang waiter kay Pan Zero ay nagtanong, "Boss, bakit bigla kang inis ni Fang Zukan?" Nagtanong siya tungkol sa relasyon ko sa pamilyang Tang. Hindi ko sinabi sa kanya, kaya nagalit siya, sabi ni Guning at bahagyang nagsinungaling, dahil kailangan niyang ilihim ang katotohanan na si Tang Yunfan ang kanyang biolohikal na ama. Mga ad ng Pub Future. Bakit niya natanong yan? It's none of her business. Akala nilang lahat ay kakaiba. Kahit na curious din sila tungkol sa partikular na koneksyon ni Guning sa pamilya Tang, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tanungin ang tanong na iyon. Gaano karami ang alam mo tungkol kay Fang Zukan? Tanong ni Guning na may pagkamausisa. Alam niya na kailangang magmula si Fang Zukan sa isang mayamang pamilya, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Si Fang Zukan ay mula sa isa pang napakayamang pamilya sa CTB at hinangaan niya si Lord Tang sa loob ng maraming taon.
Sinabi pa niya na siya ang nobya ni Lord Tang noong bata pa siya, ngunit hindi siya gusto ni Lord Tang. Gayunpaman, nanatili siyang single sa buong panahon hanggang ngayon. Siya ay 36 na taong gulang, sabi ni Panziro. Nang marinig iyon, nagulat si Guning. Kahit na mahal niya si Lord Tang, isa rin siyang malisyosong babae. Kahit sino ang pamuna sa kanya, babayaran niya ang tao, sabi ni Panziro. Well, hindi ko akalain na magagawa niya iyon kay Miss Go, sabi ni Guanbin. Naniniwala siya na si Guning ay mas matalino at mas makapangyarihan kaysa kay Fang Zukan. Eksakto. Boss, huwag mag-atubiling tawagan ako kung kailangan mo ng aking suporta. Tatayo ako sa tabi mo, sabi ni Panziro. Salamat, sabi ni Guning. Oh boss, ipapakilala kita. Kaibigan ko ito, Feng Xin, sabi ni Panziro kay Guning. Ikinagalak kong makilala ka, Miss Gu. Maraming beses ko nang narinig na binanggit ka ni Zero, sabi ni Fang Zukan. Bagaman Feng din ang pangalan ng aking pamilya, wala akong anumang koneksyon sa pamilya kay Fang Zukan. Haha, ikinagalak din kitang makilala, magalang na sabi ni Guning. Iniisip noon ni Feng Xin na si Guning ay isang mayamang tagapagmana. Sa hindi pagkakataon, mabait siya pero nanatiling cold, kaya hindi niya alam kung paano siya lalapit. Habang papunta sa ospital, tinawag ng kaibigan ni Feng Zukan ang hipag ni Feng Zukan na si Lu Chuting. Nang dumating si Lu Chuting sa ospital, ang mukha ni Feng Zukan ay nababalot na ng mga bagay at hindi siya makapagsalita. Sa makatuwid, tinanong ni Lu Chuting si Wu Jinyi, na kaibigan ni Feng Zukan, Jinyi, ano ang nangyari? Sino ang nangahas na tamaan si Zukan? Hindi sinabi sa kanya ni Wu Jinyi ang lahat sa telepono, kaya hindi niya alam ang mga detalye. Sinabi ni Wu Jinyi sa kanya ang nangyari sa restaurant. Bagamat hindi nagdagdag ng panggatong si Wu Jinyi sa apoy, galit pa rin si Lu Chuting. Ang maliit na asong babae ay masyadong mayabang. Hindi inisip ni Lu Chuting na ang ginawa ni Feng Zukan ay bastos, ngunit sinisi niya si Guning sa lahat, na nagpapatunay na isa rin siyang makasarili sa tao. Sa katunayan, 4 na taong mas matanda si Lu Chuting kay Feng Zukan, ngunit napakalapit nila. Tulad ng sinabi ng matandang kasabihan, ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama. Noong pareho silang bata pa, hinangaan ni Lu Chuting ang nakatatandang kapatid ni Feng Zukan, si Feng Pinghui, mula sa malayo, ngunit may kasintahan na si Feng Pinghui. Upang matulungan si Lu Chuting na pakasalan ang kanyang nakatatandang kapatid. Si Feng Zukan kasama si Lu Chuting ay nagplano laban sa kasintahan ng kanyang nakatatandang kapatid, at hinayaan ni Feng Pinghui na mahuli ang inosenteng babae sa kasama ng ibang lalaki. Si Feng Pinghui ay nadurog ang puso at nilunod ang kanyang kalungkutan. At sa sandaling ito, sinamantala ni Lu Chuting ang pagkakataon at ginamit ang kanyang katawan para aliwin si Feng Pinghui matapos itong lasing. Nangyari ito isang dekada na ang nakalilipas at ang mga tao ay hilig na maging mas konserbatibo, kaya't ang lalaki ay kailangang kumuha ng responsibilidad kung siya ay nakipagtalik sa isang babae. Sa makatuwid, pinakasalan ni Feng Pinghui si Lu Chuting, ngunit wala siyang ideya tungkol sa katotohanan. Bagamat hindi niya mahal si Lu Chuting, pinakitunguhan niya ito ng mabuti, at namuhay ng kanilang buhay tulad ng isang normal na mag-asawa. Umasa si Lu Chuting kay Feng Zukan na pakasalan si Feng Pinghui, kaya ipagtatanggol niya si Feng Zukan ng walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, sinubukan nina Lu Chuting at Feng Zukan na bitag si Tang Yunfan sa parehong paraan, ngunit bihira silang magkaroon ng pagkakataon na lapitan si Tang Yunfan. Kung magkakilala sila ni Tang Yunfan, palagi siyang tumatanggi sa pag-inom, kaya hindi sila nagtagumpay. Zukan, sigurado ka ba na ang babae ay talagang anak ni Tang Yunfan? Tanong ni Lu Chuting na may masamang tingin. Oo, napaungol si Feng Zukan. Kahit ano paman, dapat niyang tiisin ang resulta na ng ahas niyang tamaan si Zukan. Kung siya talaga ang anak ni Tang Yunfan, hinding-hindi natin siya hahayaang makawala. Sabi ni Lu Chuting na may matinding puot.
Pagkatapos kumain, umalis si Guning kasama si Yuzi. Hindi pa rin ibinoka ni Feng Xin ang kanyang bibig para hingin ang numero ng telepono ni Guning dahil ito ang unang beses na nagkita sila at bihira silang mag-usap. Kung hihilingin niya ang kanyang numero sa ngayon, maaari itong mag-iwan ng masamang impresyon kay Guning. Mga ad ng Pub Future. Hey, boss, ikaw ba ang nagmaneho ng Lamborghini dito? Tanong ni Panziro nang naglakad sila papunta sa front door. Galing sila sa likod ng pinto kaya hindi nila nakita ang parking lot sa front door. Oo, sagot ni Guning. Nang marinig iyon, natuwa si Panziro. Saan mo ipinarada? Patanjin ako. Hindi lamang si Panziro, ngunit sina Guanbin at Feng Xin ay nasa sabik din. Lahat ng lalaki ay mahilig sa mga kotse, lalo na sa mga mag-agarang sasakyan. Sa labas, sabi ni Guning. Agad namang lumabas si Panziro, kasunod ang iba. Sa sandaling lumabas sila, ang pinakakapansin-pansing sasakyan na nakaparada sa parking lot ay ang puting Lamborghini ni Guning. Panziro and the others looked at the car for a while then he said, "Boss, hindi ko akalain na ganyan ka pala kay Aman. Mayroon lamang 40 ng modelong ito sa buong mundo. Paano mo nakuha?" Gusto rin ni Panziro na bumili ng isa, ngunit hindi ito available. Pinadala ito sa akin ng aking tiyahin at tiyuhin, sabi ni Guning. Wow, napaka-generous ng tita at tito mo. Sana magkaroon ako ng ganyang tita at tito. Inggit na sabi ni Panziro. Ngumiti si Guning. Sige, kailangan na nating umalis. Bye. Magkita tayo, sabi ni Panziro. Biglang naramdaman ni Panziro na parang matagal na siyang naglaro, at lahat ng ginagawa niya ngayon ay isang ganap na pag-aaksaya ng kanyang buhay. Mga ad ng Pub Future. No, I think na hindi ko na dapat ituloy ang buhay ko ng ganito. Dapat gumawa ako ng makabuluhang bagay mula ngayon o hahamakin ako ng amo ko, determinasyon na sabi ni Panziro, na ikinagulat ni Guanbin at Feng Xin. Hindi makapaniwala si Guanbin. Zero, seryoso ka ba? Sina Guanbin at Feng Xin ay kilala si Panziro sa loob ng maraming taon, at hindi pa nila siya nakitang seryoso. Kung si Panziro ay walang kuya na magaling magnegosyo, malamang nasira na niya ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Siyempre, hindi nasisiyahan si Panziro na hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kaibigan. Si Panziro ay talagang matalinong bata at gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Gayunpaman, nagulat si Guanbin sa impluwensya ni Guning kay Panziro. Bagamat madalas makipaglaro si Guanbin kay Panziro, nagnenegosyo siya sa parehong oras. Siya ay nag-iisang anak na lalaki sa kanyang pamilya, kaya kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad na kunin ang negosyo ng kanyang pamilya. Bukod pa rito, ambisyoso rin si Guanbin, at hindi siya papayag na may iba pang pumalit sa sarili niyang negosyo ng pamilya. Kung hindi niya kayang patakbuhin ng maayos ang negosyo ng kanyang pamilya, aagawin ito ng kanyang pinsan sa kanya, na siyang huling bagay na gusto niyang mangyari. Malubhang nasugatan si Feng Zukan, kaya kinailangan niyang manatili sa ospital ng ilang araw. Maliban sa mga doktor at nurse, walang ibang nakakaalam na siya ay nasugatan. Nang umuwi si Lu Chuting sa bahay, inayos niya ang isang tao na kumuha ng impormasyon at mga larawan ni Guman at Guning upang magawa niya ang kanyang susunod na hakbang upang magplano laban sa kanila. Bumalik si Guning sa bahay ng pamilya Tang pagkatapos niyang ihatid si Yuzi sa shopping mall. Wala si Tang Haifeng at kahit ang mga domestic servant ay sinadyang lumayo sa kanya. Tanging sina Tang Yunfan at Guman lang ang nasa living hall, ngunit pareho silang tila nahihiya. Natarante si Guning at hindi alam kung ano ang nangyari. Hay, Ningning. Nagpahinga si Guman nang makauwi si Guning. Mas gamaan ang pakiramdam niya kapag nasa tabi niya si Guning. Pumasok si Guning at umupo sa tabi ni Guman sa sofa. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Tang Yunfan. Tito Tang. Gayunpaman, bago matapos ni Guning ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Tang Yunfan. Huwag mo na akong tawaging Uncle Tang. Hindi pa man ako tanggap ng nanay mo, hindi nito mababago ang katotohanan na anak kita.
Pwede mo ba akong tawaging tatay mo? Tumingin si Tang Yunfan kay Guning nang may pag-asa. Sinabi sa kanya ni Guman na magtatagal bago siya muling tanggapin dahil matagal na silang hiwalay. Gayunpaman, hindi pipigilan ni Guman si Guning na tanggapin muna siya. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Tatay, sabi ni Guning nang hindi nahihirapan, dahil handa siya sa pag-iisip. Mabuting babae, naluluha si Tang Yunfan. Hindi siya umiyak ng isang beses sa mga nakaraang taon. At palaging nananatiling matigas. Ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon ngayon nang sa wakas ay nagkaroon siya ng muling pagsasama-sama ng pamilya kasama ang babaeng mahal niya at ang kanyang biological na anak. Walang pakialam si Tang Yunfan na umiyak sa harap ng kanyang pamilya. Ang mga mata ni Guman ay basa rin ng luha. Nang pagkalmayan ni Tang Yunfan ang kanyang sarili. Sinabi ni Guning, Tay, malapit nang magbukas ang tindahan ng alahas ko sa City B, at kailangan kong pumunta sa City G bukas para ihatid ang mga jade na alahas dito. Maaari ko bang gamitin ang pribadong jet sa aming pamilya? Ito ay magiging mas ligtas at mas maginhawa. Sa simula, plano ni Guning na hiramin ito, ngunit nagbago ang isip niya at nagpa siya na direktang gamitin ito pagkatapos niyang tawagan si Tang Yunfan na kanyang ama ngayon. Walang problema, sumang-ayon si Tang Yunfan nang hindi nagdalawang isip. Hayaan ang isang pribadong jet, kahit na gusto ni Guning ng isang bituin sa langit, kukunin niya ito para sa kanya. Oh, sino ang tagapagsalita ng iyong brand ng alahas? Tanong ni Tang Yunfan. Sutong Noo, isang B-list na artista, sabi ni Guning. Isang B-list actress, sumimangot si Tang Yunfan sa hindi kasiyahan. Sa tingin mo ba siya ay angkop para dito? Alam kong wala siyang masyadong kasikatan ngayon, pero nagtatrabaho siya sa kumpanya ko kaya dapat bigyan ko siya ng pagkakataon. Hanggat nagiging sikat ang brand ng alahas ko, magiging pambahay din siya, sabi ni Guning. At mayroon akong suporta ng aming pamilya, kaya sa palagay ko hindi ito magiging problema. Pirm ka bang artista? May balak ka bang sumali sa entertainment industry? Si Tang Yunfan ay namangha. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3.1N. Oo, sagot ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Hindi ka ba nakaramdam ng labis na pasanin na magpatakbo ng napakaraming negosyo sa murang edad? Pakiramdam ni Tang Yunfan ay napaka-protective kay Guning. Humanga siya nang marinig niya ang tungkol sa mga nagawa ni Guning bago niya malaman na siya ang kanyang biological na anak. Ngunit ang puso niya ay sumakit sa kanya pagkatapos niyang malaman ang katotohanan. Naisip niya na si Guning, na isang batang babae pa lamang, ay dapat mamuhay ng relax sa halip na maging abala sa negosyo. Pinapatakbo ko ang mga negosyo ayon sa aking kakayahan at isa lang akong boss sa likod ng mga eksena, kaya hindi ito nakakapagod, sabi ni Guning. Sa karagdagan, mayroon akong isang malakas na pakiramdam ng kasiyahan at tagumpay kapag ginagawa ko ang gusto ko. Sa palagay ko ay nabubuhay ako ng isang makabuluhang buhay. Nang marinig iyon, lubos na nasiyahan si Tang Yunfan. Kahit na ayaw niyang makita si Guning na sobrang abala sa murang edad, alam niyang iyon ang gusto nito. Bukod dito, siya ay isang absent na ama sa napakaraming taon ng kanyang buhay, kaya wala siyang karapatang husgahan ang kanyang mga desisyon ngayon. Dahil dito, nagpa siya si Tang Yunfan na maging suporta ni Guning sa kanyang likuran. Huwag mag-atubili sabihin sa akin kapag kailangan mo ng tulong ko. I need your help now, Dad, biglang sabi ni Guning na may seryosong tingin. Kailangan ko ang dining hall ng Huangdeng Hotel pati na rin ang 10 modelo para gawin ang opening show. Bagamat ikaw ang aking ama, ito ay negosyo pagkatapos ng lahat, kaya ako ay mag-aayos ng isang tao upang pag-usapan ito sa iyong kumpanya mamaya. Kailangan ba nating maging seryoso? Pamilya pa rin kami, sabi ni Tang Yunfan. Ayaw niyang singilin ang sarili niyang anak. Siyempre ginagawa namin. Kung gusto mo talaga akong tulungan, bigyan mo ako ng sapat na espasyo para lumaki ang sarili ko. Hindi ko nais na umasa sa iyo upang maging matagumpay. Walang sakit,
Walang pakinabang, seryosong sabi ni Guning. Natuwa si Tang Yunfan sa seryosong mukha ni Guning, at nakaramdam din ng saya para sa kanyang anak. Alam niyang hindi siya mabuting ama dahil wala siya noong kabataan at pagdadalaga nito. Gayunpaman, ito ay kung ano ito at kailangan niyang tanggapin ito bilang isang kabiguan. Sa kabuuan, sobrang proud pa rin siya sa kanyang anak. Hindi sinabi ni Guning kay Tang Yunfan na nakita niya si Feng Zukan ngayon dahil nandoon si Guman. Ngayon ay isang espesyal na araw. Bagamat hindi pa tinatanggap ni Guman si Tang Yunfan, tinanggap na siya ng pamilyang Tang bilang miyembro ng pamilya, kaya isang malaking araw na sila ay nagtipon. Bandang alas 5 ng hapon, dumating si Cao Wenshin. Hi, magandang hapon sa lahat. Masayang sabi ni Cao Wenshin sabay lakad sa loob. Dapat ba kitang tawaging tita man ngayon? Tanong ni Cao Wenshin kay Guman. Hindi pa, sabi ni Guman. Medyo nadismaya si Tang Yunfan ngunit hindi ito nagsalita, dahil naiintindihan niya na kailangan ng oras para tanggapin siya ni Guman. Mga ad ng pub future. Mabuti, dahil sinabi ni Guman, hindi na iginiit ni Cao Wenshin, kung sakaling mapahiya si Guman. Bandang alas 6 ng gabi, nakauwi din si Tang Yunhang at ang kanyang asawa at si Cao Ruowa at ang kanyang asawa kasama si Cao Wenjun. Maliban kay Cao Wenjun, ang iba ay nakatagpo na ni Guning at Guman dati. Ikinagalak kong makilala ka. Magalang na binati ni Cao Wenjun sina Guning at Guman. Ikinagalak kong makilala ka rin, Wenjun. Nice to meet you too, Pinsan Wenjun, magalang na bati ni na Guman at Guning kay Cao Wenjun. Sa wakas, nakauwi na rin si Tang Jakay, at tanging si Tang Jiang lang ang wala ngayon, dahil nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Nang makita ni Tang Jakay si Guman, natigilan siya at agad na ipinakilala ni Tang Yunhang si Guman sa kanya, ito ang ina ni Ningning. Nice to meet you, magalang na sabi ni Tang Jakay. Hindi pa niya alam ang relasyon ni Guman kay Tang Yunfan. Nice to meet you too, Jakay, nakangiting sabi ni Guman. Pagkatapos nito, naupo sila sa sala at nagkukwentuhan, habang ang dalawang kasambahay ay naghahanda ng hapunan sa kusina. Habang sila ay nag-uusap, sinabi ni Tang Yunhang kay Tang Jakay, Jakay, kung may magtatanong sa iyo tungkol sa kalagayan ng iyong tiyo Yunfan, maaari mong sabihin sa kanila na ang iyong tiyo Yunfan ay wala pa ring malay. Naiintindihan mo ba? Nang marinig iyon, naramdaman ni Tang Jakay na may masamang nangyari, kaya seryoso siyang nagtanong, ano ang nangyari? Dahil alam ito ng karamihan sa pamilya Tang, sinabi ni Tang Yunhang kay Tang Jakay ang sikreto. Naaksidente sa sasakyan ang iyong tiyo Yunfan noong nakaraang linggo, at nawalan siya ng malay pagkaraan ng ilang araw. Hindi siya nagising hanggang kahapon. Sa sandaling nasa panganib ang iyong tiyo Yunfan, nagsimulang kumilos ang ilang direktor sa kumpanya upang paalisin kami sa pwesto. Para maibalik natin ang kanilang panlilinlang sa ating sariling paggamit, ang iyong tiyo Yunfan ay magpapanggap na wala pa ring malay. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Reklamo ni Tang Jakay. Sinisi niya ang sarili niya dahil absent siya last weekend at hindi niya alam na dumaan lang pala sa matinding krisis ang kanyang pamilya. Bagamat hindi siya nakakatulong, may gusto siyang gawin. Si Tang Jakay ay nakaramdam ng panghihinayang at pagkakasala na siya ay nasa labas na nagsasaya habang ang kanyang pamilya ay nasa panganib. Hindi namin gustong mag-alala ka, sabi ni Tang Yunhang. Pinunasan ni Tang Jakay ang kanyang mga mata. Mas gusto kong mag-alala kaysa magsisi ngayon. Sobrang nagi-guilty ako na nagsasaya ako habang nasa panganib ang pamilya namin. Okay na kami ngayon, kaya huwag mong sabihin kay Jiang ang tungkol dito, sabi ni Tang Yunhang. Ayoko, sabi ni Tang Jakay. Naiintindihan niya kung bakit hindi sinabi sa kanya ng kanyang pamilya, dahil ayaw din niyang mag-alala ngayon kay Tang Jiang. Oh, may iba pa. Muling ibinoka ni Tang Yunhang ang kanyang bibig ngunit inikat ni Tang Jakay ang kanyang mga mata, tinitigan siya ng diretso sa takot bago siya matapos. Nang makita iyon, lahat ay natuwa. Huwag kang masyadong kabahan. Magandang balita ito, ngumiti si Tang Yunhang.
Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Tang Jakay. Ano ito? Tungkol ito kay Ningning, sabi ni Tang Yunhang. Lumingon si Tang Jakay upang tumingin kay Guning ng may kalituhan. Sa totoo lang, si Ningning ang biolohikal na anak ng Tiyo Yunfan mo, dagdag ni Tang Yunhang. Ano? Nagulat si Tang Jakay at tuwang-tuwa siya. Talaga. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3 LB1N. Mga ad ng Pub Future. Oo, ngunit hindi mo rin may lalabas ang impormasyong ito, sabi ni Tang Yunhang. Siyempre hindi ko gagawin. Naunawaan ni Tang Jakay na may dahilan ang sinabi ng kanyang ama. Nang marinig ang mabuting balita, si Tang Jakay ay natuwa sa loob ng isang segundo. Tumakbo siya para umupo kasama si Guning at itinulak si Cao Wenshin sa isang tabi. Ningning, ikaw talaga ang nakababatang kapatid ko. Biological na nakababatang kapatid na babae. Masayang sabi ni Tang Jakay. Si Tang Jakay ay isang matatag na binata ng normal, ngunit siya ngayon ay kumikilos tulad ng isang bata na kakakuha lang ng candy. Palagi niyang hinihiling na si Guning ay maaaring maging kamag-anak ng pamilya Tang at ito ay naging totoo ngayon. Bagamat tinanggap na ni Tang Haifeng si Guning bilang miyembro ng kanilang pamilya noon, may distansya pa rin sa pagitan nila. Gayunpaman, nagkaroon sila ng koneksyon ng pamilya sa pagitan nila ngayon, kaya mas malapit na sila kaysa dati. Dahil si Ningning ay biological na anak ni Uncle Yunfan, kung gayon ang ina ni Ningning ay, sabi ni Tang Jakay, ngunit naputol ito ni Guning. Hindi pa. Nang marinig iyon, napagtanto ni Tang Jakay na hindi ganoon kadali. Matagal nang hiwalay si Tang Yunfan kay Guman at lubos na nauunawaan na hindi agad siya matatanggap ni Guman. Pagkatapos ng hapunan, umalis si Guning sa bahay ng pamilya Tang kasama sina Cao Wenshin at Guman. Si Tang Yunfan ay hindi nagawang magpakita ngayon, kaya natanong na niya ang pag-alis ni Guman mula sa kanyang paningin. Sa pagbabalik, biglang naalala ni Guning na hindi pa niya nakontak si Leng Xiaoteng mula nang umalis siya kaninang umaga. Alam ni Guning na kailangang maging abala si Leng Xiaoteng, kaya hindi niya ito tinawag. Sa sandaling iyon, sa paliparan ng City Teng, Leng Xiaoteng, Chen Meng at Xu Jinchen ay nasa isang kotse sa isang paradahan. Hindi na sila bumaba ng sasakyan at parang may hinihintay. Mga ad ng Pub Future. Chen Meng, sigurado ka bang tumpak ang impormasyon? Sila ay mga kriminal na hinahanap ng internasyonal na pulisya ng kriminal. Maglalakas loob ba silang sumakay ng eroplano sa ating bansa? Hindi ba sila natatakot na mahuli? Tanong ni Xu Jinchen kay Chen Meng. Inilibot ni Chen Meng ang kanyang mga mata at sinabing may pang-aalipusta, idiot ka ba? Sa tingin mo ba kasing tanga mo sila? Hindi mo ba alam na may paraan ng pagbabalat kayo na tinatawag na molding? Lahat sila ay may hawak na mga pekeng pasaporte at imposibleng mahanap ito ng customs. Kung madali lang silang mahuli, bakit dito tayo nagpapadala ng ating bansa? Nataman ni Chen Meng ang punto. Nabigo ang internasyonal na kriminal na pulisya na mahuli ang mga kriminal na iyon kaya nagpapadala ng bansa ng Red Flame. Sinasabi ko lang. Mga desperado talaga sila. Si Xu Jinchen ay hindi gaanong karanasan kaysa kay Leng Xiaoteng at Chen Meng, kaya minsan ay hindi siya manatiling kalmado. Gagawin ng mga taong iyon ang lahat para sa pera, mahinang sabi ni Chen Meng. Maya-maya, narinig ni Leng Xiaoteng ang boses ni Jinbei mula sa kanyang earphones. Boss, nasa labas na sila. 6 lahat. Kopyahin iyan, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi lahat ng miyembro ng kriminal na grupo ang 6 na tao ngunit isang maliit na pangkat lamang nito. Hindi nagtagal, muling tumunog ang boses ni Jinbei. Boss, pumasok na sila sa parking lot. Makalipas ang ilang segundo, napansin ni Leng Xiaoteng at ng iba pa ang 6 na lalaking naka-business suit na naglalakad papunta sa parking lot. Bagamat lahat sila ay nakadamit na parang mga negosyante ay mukha silang bato at mas mukhang mga bodyguard. Maaaring hindi makita ng mga ordinaryong tao ang pagkakaiba, ngunit ito ay malinaw sa paningin ng grupo ni Leng Xiaoteng. Sumakay sila sa isang MPV saka umalis,
Kasunod ang sasakyan ni Leng Xiaoteng. Sa kanilang sasakyan, maraming tao ang nag-uusap. Ginoo Aquino, medyo mataas ang presyong binigay mo. Gusto mo bang ibaba ito bago natin ayusin ang deal? Sa kasong ito, maaari rin tayong magbahagi ng higit pang reward. Isang 30 anyos na lalaki na nakaupo sa front passenger seat ang lumingon at tumingin sa binata na nakaupo sa likurang upuan sa ikalawang hanay na nak. Paharap sa bintana nagsasalita siya ng matatas na wika R. Baizin, sana maintindihan mo na mas maraming mamimili kaysa sa amin ang gustong bumili ng batch ng mga paninda na ito. Handa silang gawin itong deal sa ating lahat dahil mas mataas ang bid natin kaysa sa iba. Kung babaan natin ang presyo ngayon, hindi nila ibebenta ang mga paninda sa atin. Kung gayon, paano natin ito ipapaliwanag sa pamilya Ando? Sa tingin mo ba hahayaan tayo ng pamilya Ando na makatakas dito? Nagsuot ng malamig na ekspresyon si Mr. Aquino at pinaalalahanan si Baizin sa naiinip na tono. Ginoo. Tama si Aquino. We can never annoy the Ando family, bulalas ng isa pang binata. Mabuti, kumunat ang noo ni Baizin. Bagamat dismayado ay sumuko na siya dahil alam niyang hindi niya ito makukumbansi. Matagal na akong hindi nakakapunta sa bansang ito. Tila humihina ang bansang ito. Ano sa tingin mo? Isang binata na nakaupo sa likurang upuan sa ikatlong hanay ang biglang bamuka ng bibig para pasayahin ang lahat. I don't think that you're a qualified international mercenary kasi ang bigat ng accent mo. Gusto mo bang gumawa ng negosyo, dito sa darating o hindi? Ngumisi si Mr. Aquino. Walang makakaalam na siya ay isang dayuhan mula sa kanyang karaniwang lokal na wika. Nagbibiro lang ako. Kailangan mo bang seryosohin ito? Agad na ginamit ng binata ang karaniwang lokal na wika. Sa tingin mo ba ito na ang tamang oras para magbiro ngayon? Sa palagay mo ba ay madaling magnegosyo sa bansang ito? Kung mahanap tayo ng red flame, tiyak na mapapahamak tayo. Sabi ni Mr. Aquino na may pag-aalala. Sa narinig nilang lahat, seryoso silang lahat. Kahit nagagawin nila ang lahat para sa pera, alam nila kung gaano kadelikado ang kanilang ginagawa ngayon. Kaya naman, ginawa rin nila ang lahat para maiwasan ang red flame. Gayunpaman, nakuha na nila ang atensyon ng red flame. Ang grupo nila ay hindi agad pumunta para ayusin ang deal ngunit nagpahinga sa isang self-built na bahay. Makipagkita sila sa mamimili bukas bago ang kalakalan. Ang bahay na ito ay inihanda ng bumibili, kung sakaling malantad sila kung sila ay tumuloy sa isang hotel. Bagamat gumamit sila ng mga pekeng ID card at pasaporte, hindi sila kailanman magiging maingat. Hinahabol sila ng International Criminal Police. Kapag sila ay nahuli, sila ay mahahatulan ng parusang kamatayan. Dahil doon, nagkaroon na sila ng ideya na magretiro pagkatapos ng deal na ito at mamuhay ng relax sa isang isla, na naging dahilan din kung bakit gusto ni Baizin na makakuha ng mas malaking reward. Gayunpaman, kung ihahambing sa buhay, walang halaga ang pera, kaya walang sino man sa kanila ang handang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Hindi sila sinundan ng grupo ni Leng Xiaoteng dahil sila ay mga internasyonal na mersenaryo, hindi mga normal na kriminal. Kung sinundan sila ni Leng Xiaoteng ng masyadong malapit, matutuklasan nila siya. Dahil nakalabas na ang mga kriminal na iyon, tiwala si Leng Xiaoteng na mahuli sila sa pagkakataong ito. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Mga ad ng Pub Future. Ang City Teng ay isang maliit na lungsod at walang masyadong maliliit na kalsada, kaya hindi mahirap para kay Leng Xiaoteng na sundan sila. Nang nasa bahay si Guning, 9 PM pa lang, kaya tinawagan niya si Zhou Zhenghong at sinabihan siyang maghanda. Maghahatid siya ng jade jewelry sa CTB. Bukas, nagulat si Zhou Zhenghong. Boss, hindi ba masyadong nagmamadali? Hindi pa namin nakontak ang airline. Kung ihahatid natin ang mga kalakal sa pamamagitan ng eroplano, dapat natin itong ayusin ng maaga. Ayos lang. Maaari tayong gumamit ng pribadong jet, sabi ni Guning. Ano?
Isang private jet. Si Zhou Zhenghong ay namangha. Muli siyang humanga sa kakayahan ni Guning. Pagkatapos, tinanong ni Guning si Zhou Zhenghong kung inayos na niya ang lahat para sa kanyang anak dahil si Zhou Zhenghong ay ang general manager ng Jade Beauty Jewelry at kailangan niyang dumalo sa opening sale. Emani sa CTB. Sinabi sa kanya ni Zhou Zhenghong na kumuha siya ng babysitter, at ang babysitter ang mag-aalaga sa kanyang anak. Nang marinig iyon, napahinga si Guning. Pagkatapos nito, tinawagan ni Guning si Sutong Noo at sinabihan siyang pumunta sa CTB bukas ng hapon para sa shooting ng ad. Napag-usapan ito ni Guning kina Sutong Noo at Luzon noong nakapunta siya sa CTD, kaya magkakaroon ng day off si Sutong Noo para sa promosyon ng brand ng alahas. Maaari ka bang magsulat ng isang kopya ng patalastas? Tinawag ni Guning si Lu Xiao at nagtanong. Oo naman. Isang piraso ng cake, sabi ni Lu Xiao. Mga ad ng Pub Future. Malaki. Kailangan ko ng kopya ng ad para sa alahas, kaya't mangyaring ipadala ito sa akin bukas, sabi ni Guning. Walang problema. Hindi naramdaman ni Lu Xiao na mahirap para sa kanya na tapusin ang gawain sa loob ng isang araw, dahil isa siyang makaranasang marketer. Dahil inatasan siya ni Leng Xiaoteng na pamahalaan ang kumpanyang ito ng entertainment, kailangan niyang maging magaling dito. Dumating si Quan Mingkay sa bahay ng pamilya tang bandang alas 9 ng gabi din. Bagamat narinig niyang gising na si Tang Yunfan, nasasabik pa rin siya nang makita niya ng personal si Tang Yunfan. Boss, bati ni Quan Mingkay sa kanya na may malaking paggalang. Ano ang pinakabagong balita? Tanong ni Tang Yunfan. Huminto si Tang Demang sa pakikipag-ugnayan kina Cheng Zhongxing at Wu Boyin, ngunit hindi namin alam kung nagsama sila o sumuko na siya, nag-aalalang sabi ni Quan Mingkay. Kung sumuko si Tang Demang ito ay magandang balita. Kung hindi, ito ay magiging kakilakilabot na balita. Bukod pa rito, magiging madaling paalisin si Tang Demang ng mag-isa, ngunit natatakot sila na may isang ambisyosong tao sa likod ni Tang Demang. Bilang karagdagan, kailangan nilang patuloy na patakbuhin ang kumpanya sa tamang landas at patatagin ang lupon ng mga direktor sa parehong oras. Kung hindi alam ni Cheng Zhongxing at Wu Boyin na may ambisyosong tao sa likod ni Tang Demang, imposibleng papanig sila sa kanya dahil alam na alam nila ang kakayahan ni Tang Demang. Gayunpaman, kung alam nila ang tungkol sa suporta sa likod ni Tang Demang, malamang na magbago ang isip nila, sabi ni Tang Yunfan. Ang punto ay wala kaming ideya kung sino ang ambisyosong tao. At sa palagay ko ay hindi magandang oras para sabihin kina Cheng Zhongxing at Wu Boyin ang balita na gising ka na, kung sakaling ipagkanulo nila tayo, Quan sabi ni Mingkay. Si Tang Demang at ang kanyang mga kaalyado ay kumilos ng si Tang Yunfan ay walang malay. Bagamat titigil sila kapag narinig nilang gising na si Tang Yunfan, hindi magbabago ang kanilang ambisyon. Walang sino man ang handang mamuhay ng may maluwag na kanyan. Sa tingin ko ay titigil sila sa maikling panahon pagkatapos mabaygo ang pagdukot, ngunit hindi sila tatahimak ng matagal, sabi ni Quan Mingkay. Baka may ibang katulong sila dito. Naisip din ni Tang Yunfan iyon kaya nanatili siya sa kanyang silid sa lahat ng oras. Maraming domestic servant sa pamilya Tang, at hindi siya sigurado kung lahat sila ay tapat sa pamilya Tang. Kinaumagahan, pumunta sina Guning at Guman sa bahay ng pamilya Tang pagkatapos ng almusal gaya ng dati. Ningning, handa na ang pribadong jet, at maaari kang umalis anumang oras, sabi ni Tang Yunfan kay Guning. Malaki. Plano kong gawin ang paglalakbay na ito ng mabilis kaya pupunta ako sa paliparan ngayon, sabi ni Guning. Pagkatapos, nagmaneho siya sa airport. Ng pamilyang Tang sa airport na tanggapin siya, kaya diretsyong nagmaneho si Guning papunta sa parking lot kung saan lumalakad ang mga pribadong jet at sumakay ng walang pagkaantala. Makalipas ang 3 oras, lumabas ang private jet sa airport ng CTG. Isang eksklusibong kotse mula sa Huangdeng Hotel ang pumunta para sunduin si Guning sa oras. Tanghalian na noon, kaya nagpasya si Guning na kumain muna sa Huangdeng Hotel, na inayos din ni Tang Yunfan.
Tinawagan ni Guning si Jo Jenghong at gusto siyang imbitahan na sumama sa kanya sa tanghalian, ngunit si Jo Jenghong ay nasa pabrika, kaya nagpa siya si Guning na kumain ng mag-isa. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Guning sa hotel, nabangga niya si Sito Ye, na may kasamang 2 lalaki at 1 babae. Ang isa sa mga lalaki at ang babae ay mga dayuhan. Nang makita ni Sito Ye si Guning, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau else 1N. Maghintay lang ng saglit. Nakikita ko ang kaibigan ko, sabi ni Sito Ye sa kanila at nagmamadaling naglakad papunta kay Guning. Nagalit ang blonde na babae at tinitigan ng diretso si Guning, pagkatapos ay tinanong ang lalaking hindi dayuhan. Sino siya? Mga ad ng Pub Future. Sorry, no idea, sabi ng lalaki. Siyempre, alam niya na ang batang babae ay si Guning, ngunit binalaan siya ni Sito Ye na huwag saktan si Guning, kaya inilihim niya ito. At saka, alam niyang masama ang ugali ng blonde na babae na ito kaya hindi siya pumapayag na sabihin dito ang anumang bagay na mahalaga. Naramdaman ni Guning ang pagkapuot ng blonde na babae sa kanya. At napagtanto niya na ang blonde na babae ay dapat humanga kay Sito Ye at galit sa kanya dahil si Sito Ye ay naglakad sa kanya ng walang pag-aalinlangan kapag siya ay nagpakita. Anyway, walang pakialam si Guning basta layuan siya ng blonde na babae. Kailan ka pa nakarating dito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tinanong ni Sito Ye si Guning, na parang nasaktan niya ang kanyang damdamin. Sinabi ni Guning, kakadating ko lang para makipagnegosyo dito at aalis ako kaagad. Aalis ka agad. Napakunot ang noo ni Sito Ye dahil sa pagkabigo. Oo, abala ako, sabi ni Guning. Nag-iisa ka ba? Tanong ni Sito Ye. Oo, sagot ni Guning. Bakit hindi tayo sabay kumain? Sabi ni Sito Ye. Kung sakaling tumanggi si Guning, idinagdag niya, matagal na tayong hindi nagtitipon. Hindi mo ako tatawagan pagdating mo sa CTG maliban kung kailangan mo ng tulong ko. Medyo nahihiya si Guning dahil totoo ang sinabi niya. Well, pwede ba tayong kumain sa susunod? Sa susunod? Kailan? Hindi mo pa ako niyayaya na sabay na kumain sa CTG, reklamo ni Sito Ye. Halika, bigyan mo ako ng pagkakataon. Naghihintay si Xuanfeng sa amin sa isang pribadong silid. Ngayon. Ayos. Hindi alam ni Guning kung paano ito tatanggihan, kaya pumayag siya. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos noon, sinundan ni Guning si Sito Ye, naglalakad papunta sa kanyang mga kaibigan. Nang makita ng blonde na babae si Sito Ye na naglalakad pabalik kasama si Guning. Nainis siya at itinuro si Guning na nagtatanong kay Sito Ye ng may galit, Sito, sino siya? Nagsalita siya sa lokal na wika, na medyo authentic. Hindi nasisiyahan si Sito Ye. Wala kang pakialam. Magpakita ng paggalang. Galit na galit at nasaktan ang blonde na babae. None of my business. Ikaw ang fiancé ko. Sino siya? Nagulat si Guning. Ang babaeng ito ay fiancé ni Sito Ye. Nagulat siya dahil ayaw niyang magkaroon ng mapapangasawa si Sito Ye kundi dahil hindi niya maintindihan kung bakit pipiliin ni Sito Ye. Na napakagwapong lalaki, ang babaeng may plain face at masama ang ugali. Tumahimik ka, galit si Sito Ye. Kung sakaling mapagkamalan ni Guning ang kanilang relasyon, binatukan niya ang blonde na babae, Amy, kailan pa tayo naging fiancé? Huwag mong sirain ang reputasyon ko. Ikaw ang fiancé ko. Sabi ng tatay mo noon, pagtatalo ni Amy. Ito ay isang biro lamang at hindi ako pumayag, sabi ni Sito Ye. Kung tutuusin, biro talaga ito sa pagitan ng kanilang mga magulang ngunit si Amy ay seryoso, dahil mahal niya si Sito Ye. Sa kasamaang palad, hindi siya nagustuhan ni Sito Ye. Pumayag ako, at siniseryoso ko ito, at kailangan mong maging responsable para sa aking buhay. Sabi ni Amy sa nangingibabaw na tono. Nawalan ng pasensya si Sito Ye, at tumingin sa blonde na lalaking nakatayo sa gilid ni Amy. Adam,
sabihin sa iyong nakababatang kapatid na babae na huwag kumilos tulad ng isang 3 taong gulang na bata. Oo naman, sa totoo lang. Ayaw masangkot ni Adam. Dahil malaki ang pakinabang ng kanyang pamilya sa kasal ng kanyang nakababatang kapatid na babae at si Toye. Ngunit binigyan siya ng babala ni si Toye kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang nakababatang kapatid na babae ngayon. Amy, matanda ka na ngayon kaya behave like one. Tumigil ka na sa pakikipagtalo sa publiko kung hindi ako mag-aayos ng pauwi sa iyo, sabi ni Adam. Galit na galit si Amy, ngunit hindi na naglakas loob na makipagtalo muli dahil naiintindihan niya na ang kanyang kuya ay isang dor, kaya pinandilatan na lang niya si Gunning sa huli. Bagamat itinikom niya ang kanyang bibig, naalala niya ang mukha ni Gunning sa kanyang isipan. Gayunpaman, naisip ni Gunning na baliw ang blonde na babaeng ito. Kahit na siya ang fiancé ni si Toye, wala siyang karapatang ilabas ang kanyang galit kay Gunning. Sa mga mata ni Gunning, ang blonde na babaeng ito ay kasing possessive ni Feng Zukan at pareho silang control freak. Medyo hindi nasisiyahan si Gunning, ngunit hindi siya pinansin. Alam ni Gunning na hindi susuko ang blonde na babae, ngunit hindi natatakot si Gunning sa kanya. Si Toye at Gunning ay naglakad sa harapan na sinundan ng iba, at si Amy ay patuloy na nakatitig sa likod ni Gunning na parang dudurugin siya. Si Amy ay labis na nagseselos dahil si Toye ay hindi kailanman nagtrato ng kahit sinong babae ng napakahinhin, maliban kay Gunning. Kahit na hindi siya nagustuhan ni Toye, bihira siyang magalit sa harap niya at iniiwasang makipagtalo sa kanya sa halos lahat ng oras. Gayunpaman, sinigawan niya siya para kay Gunning sa pagkakataong ito, at sinabi pa sa kanya na igalang si Gunning. Mahirap para sa kanya na hindi maniwala na iba ang pakikitungo ni Toye kay Gunning. Bilang karagdagan, kailangan niyang aminin na si Gunning ay talagang kaakit-akit, na nagdulot sa kanya ng paninibugho. Nang makarating sila sa pribadong silid at itinulak ang pinto, tumayo kaagad si Chu Xuanfeng para salubungin sila. Gunning. Nagulat si Chu Xuanfeng nang makita si Gunning. Kumusta, Xuanfeng? Sabi ni Gunning. Halika dito. Maupo ka. Hinayla ni Chu Xuanfeng ang isang upuan para maupo si Gunning at kumilos na parang isang maginoo. Nang makita si Chu Xuanfeng na napakaamo din kay Gunning, mas nagalit si Amy dahil bilang malapit na assistant ni Toye na si Chu Xuanfeng ay hindi siya gustong kausapin. Tinitigan ni Toye si Chu Xuanfeng. Hindi mo ba ako nakikitang nakatayon dito? Nagbibiro lang siya syempre. Medyo nanigas ang katawan ni Chu Xuanfeng sa kanya na pagtanto na hindi niya pinansin ang sarili niyang amo. Sabay bim niya. Si Gunning ang panauhin. Pakiusap, boss, dito na. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Hindi pinansin ni Toye, at naglakad papunta sa upuan sa tabi ni Gunning. Nang makita iyon, na si Amy at hindi na makapaghintay na paghiwalayin sila. Si Adam na kilalang kilala si Amy, hinayla siya paupaw ng walang atrasan, sakaling mag-away na naman siya. Bagamat hindi nasisiyahan si Amy, naupo pa rin siya kay Adam. Gunning, tapos na akong mag-order, ngunit maaari kang umorder ng ilan sa iyong mga paboritong pagkain ngayon. Ibinigay ni Chu Xuanfeng ang menu kay Gunning. Mga ad ng Pub Future. Sa sandaling ito, binigyan ni Toye si Chu Xuanfeng ng isang babalang sulyap. Tila binabalaan niya si Chu Xuanfeng na huwag maging masyadong banayad kay Gunning, na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa halip, siya ang dapat gumawa niyan. Nang matanggap ang babalang sulyap ni Toye, bahagyang tumigas ang kamay ni Chu Xuanfeng na nakahawak sa menu. Nagseselos ba si boss? Bigla na lang, medyo naagrabyado si Chu Xuanfeng, at hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Napansin ni Gunning ang hidwaan sa pagitan nila ngunit hindi ito pinansin, at sinabi kay Chu Xuanfeng, ayos lang. Hindi ako mapili. Malaki. Dahil sinabi iyon ni Gunning, hindi na iginiit ni Chu Xuanfeng. Higit sa lahat, natakot siya sa sulyap ng kanyang amo. Hindi na nakatiis si Amy, at nagdahan-dahan sa paglalakad palabas.
Gayunpaman, walang pumipigil sa kanya. Patawarin mo ako. Sana hindi sirain ni Amy ang gana mo, paumanhin ni Adam sa kanila. Ayos lang. Di bale, maangin na sabi ni Sito Ye. Naisip niya na mas maganda kung wala si Amy. Kung tutuusin. Napanatili ni Sito Ye ang magandang relasyon sa pamilya Hill, at malaki ang naitulong nila sa isa't isa, kaya hindi niya ito parusahan para sa kapakanan ng pamilya Hill kahit na hindi niya ito gusto. Hanggat hindi lalampas sa limitasyon niya ang ginawa ni Amy, magpaparaya siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa mesa na ang mga pagkain, at nagsimula na silang kumain. Guning, ano ang ginagawa mo kamakailan? Tanong ni Sito Ye. Abala ako sa pagbubukas ng seremonya ng isang sangay ng aking tindahan ng alahas, at pumunta ako sa CTG sa pagkakataong ito upang kumuha ng jade na alahas, sabi ni Guning. Sa totoo lang ay ayaw niyang sabihin kay Sito Ye, dahil alam niyang padadalhan siya nito ng mamahaling regalo kapag narinig niya ito. Gayunpaman, kung hindi niya sasabihin sa kanya ngayon, malalaman niya ito sa lalong madaling panahon, at malamang nasisihin niya ito sa hindi pagsabi sa kanya ng mas maaga. Isang sangay. Saan? Tanong ni Sito Ye. Sa lungsod B, sabi ni Guning. Kailan ang opening ceremony? Ako ay imbitado, sabi ni Sito Ye, na nakatingin ng diretso kay Guning. Mga ad ng pub future. Natuwa si Guning. Alam niya kung ano ang ipinahihiwatig ni Sito Ye. Siyempre ikaw at sasabihin ko sa iyo kapag naayos na ang petsa. Pagkatapos kumain, umalis si Guning para harapin ang kanyang negosyo. Hindi nagtagal, natuklasan ni Guning na may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at napansin niyang may taxi na sumusunod sa likod ng sasakyan niya. Si Amy pala. Hindi man lang nagulat si Guning. Gayunpaman. Ayaw niyang malaman ni Amy ang lokasyon ng kanyang pagawaan kung sakaling may gawin siyang masisira rito sa darating, kaya sinabi niya sa driver na ihinto ang sasakyan kapag hindi gaanong traffic. Hintayin mo ako sa kotse, sabi ni Guning, pagkatapos ay lumabas. Bumaba na rin ng taxi si Amy na sumusunod sa kanya. Bagamat hindi alam ni Amy kung ano ang gagawin ni Guning, ang layunin niya ay mahuli si Guning. Ano ang gusto mong gawin sa pamamagitan ng pag-stalk sa akin? Direktang tanong ni Guning. Nagulat si Amy na natuklasan ni Guning na ini-stalk siya nito. Ano ang relasyon mo kay Sito? Tanong ni Amy. None of your business, sabi ni Guning. Ikaw, galit si Amy, at sinabing may masamang ekspresyon, lalaki ko siya, at hindi ako papayag na may babae na manligaw sa kanya. Walang pakialam si Amy kung inosente si Guning, naniniwala siya na si Guning ang unang nanligaw kay Sito Ye. Hindi niya inamin na babae kanya, malamig na sabi ni Guning. Wala kang pakialam. Hindi ako papayag na may babaeng lumapit sa Sito. Galit na galit si Amy. Naisip ni Guning na si Amy ay eksaktong katulad ni Fang Zukan, na nabaliw din sa pag-ibig. Ano ang gusto mong gawin? Pinag-cross ni Guning ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Napatikip ng ngipin si Amy sa galit. Sisiraan ko ang mukha mo, para hindi ka na magustuhan ng Sito. Pagkasabi nito, naglabas siya ng fruit knife mula sa kanyang bulsa at inatake kaagad si Guning. Nag-ehersisyo si Amy kaya mabilis siyang kumilos, at nilalas ang mukha ni Guning sa loob ng 1 segundo. Itinaas niya ang kutsilyo sa kanyang kamay para putulin ang mukha ni Guning. Gayunpaman, walang halaga ang bilis ni Amy kumpara kay Guning. Nang malapit nang mahawakan ng kutsilyo sa kanyang kamay ang mukha ni Guning, hinawakan ni Guning ang kanyang palso at pinilit siyang tumigil. Ikaw. Napabilog ang mga mata ni Amy sa gulat. Paano ito posible? Nang mapagtanto ng dalawang driver na sinasalakay ni Amy si Guning, nahawakan na ni Guning ang kamay ni Amy, na ikinagulat nila. Sabay lakad ng driver ng private car, habang pinaalis naman ng taxi driver ang taxi at nakatakas. Hindi man lang siya humingi ng bayad kay Amy. Sa kanyang pagkamangha, nakatagpo siya ng isang mamamatay tao. Bagamat nabigo siya, may intensyon siyang pumatay ng ibang babae. Miss Gu, ayos ka lang ba?
Nagmamadaling naglakad ang driver ng pribadong sasakyan papunta kay Guning. Bagamat hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Guning, inayos ng sekretarya ng chairman na tanggapin siya ng hotel, kaya alam niyang isa itong mahalagang tao. Kung may nangyaring masama kay Guning, malamang na mawalan siya ng trabaho. Okay lang ako, sabi ni Guning. Nang makitang ligtas si Guning, tahimik na tumabi ang driver. How did you? Gulat na gulat pa rin si Amy. Bakit hindi ko kaya? Sa tingin mo ba mahina ako? Ngumisi si Guning. Agad na nagpumigla si Amy para tanggalin ang kamay ni Guning. Gayunpaman, syempre, hindi siya pababayaan ni Guning. Nang muling aatakehin ni Amy si Guning, nabali ni Guning ang kanyang palso nang walang pagkaantala at ang kutsilyo ng prutas ay nahulog sa lupa, at sinipal ni Guning pagkatapos. Mga ad ng pub future. Napaungo si Amy sa sakit, at namutla ang mukha. Nakaramdam siya ng sobrang hiya at galit na galit. Hinayaan ni Guning si Amy matapos niyang baliin ang kanyang palso, ngunit hindi sumuko si Amy ng ganoon. Bagamat bali ang kanyang palso, naniniwala pa rin siya na si Guning ay isang batang babae lamang at madali niya itong matalo. Kung hindi niya matuturuan si Guning ng isang hindi malilimutang aral ngayon, wala siyang lugar para ilabas ang kanyang galit. Sa mga sumunod na minuto, lumaban si Amy ng ilang round laban kay Guning, ngunit nabigo siyang makakuha ng anumang kalamangan. Sa halip, palagi siyang sinasaktan ni Guning. Sa huli, sinipa siya ni Guning at bumagsak siya sa lupa ng may malakas na tunog. Halos hindi makatayo si Amy pagkatapos nitong tamaan, kaya pinandilatan niya si Guning habang nakahiga sa lupa. How dare you hit me? Hindi ka hahayaan ng pamilyang Hill sa Countrywide na makatakas. Ang pamilya Hill. Bahagyang kumunat ang noo ni Guning. Narinig na niya ang tungkol sa pamilyang Hill, na isang makapangyarihang sinaunang pamilya sa Bansaway. Gayunpaman, hindi natatakot si Guning sa kanila, dahil si Amy ang unang umatake sa kanya. Bilang karagdagan, naniniwala si Guning na tutulungan siya ni Sito Ye. O talaga? Kung ang pamilya mo ay hindi makatwiran gaya mo. Nagtataka ako kung paano nila ako parurusahan dahil dito, muling inisya ni Guning, pagkatapos ay tumalikod siya para sumakay sa pribadong sasakyan at umalis. Para sa kapakanan ni Sito Ye, tinawag pa rin siya ni Guning. Sito, inistok ako ni Amy at sinubukang sirain ang mukha ko, pero nasugatan ko siya sa XX Road, sabi ni Guning. Ano? Inistok ka ni Amy at sinubukan pang sirain ang mukha mo. Si Sito Ye ay nagulat at nagalit. Wala siyang pakialam na nasugatan ni Guning si Amy. Si Sito Ye at ang iba ay umiinom ng tsaa sa isang tea room ng mga sandaling iyon. Nang marinig ni Adam ang sinabi ni Sito Ye sa telepono, nagulat siya. Ano? Laking gulat din ni Chu Xuanfeng. Ayos lang ba si Guning? Ibinaba ni Sito Ye ang tawag at tila labis na hindi nasisiyahan. Sito, pasensya na. Hindi ko alam na gagawin ni Amy, sabay paliwanag ni Adam. Lampas sa kanyang inaasahan na sasalakayin ni Amy si Guning. Kamusta na si Miss Gu? She's fine, pero nasugatan si Amy. Inatake siya ni Amy in the first place at ayoko nang maulit pa. Malamig na tinitigan ni Sito Ye si Adam at seryoso siyang pinainit. Hindi lang dahil gusto ko siyang protektahan, ngunit isa rin siyang figure na hindi mo sasaktan. Mga ad ng pub future. Kahit si Sito Ye ay ayaw na inisin si Leng Xiaoteng. Ang pamilya Hill ay halos hindi maihahambing sa pamilya Leng. Si Adam ay hindi tanga, kaya nakinig siya sa Sito Ye. At saka, kung ordinaryong babae lang si Guning, hindi siya pakikitunguhan ni Sito Ye ng maayos. Oo naman, sabi ni Adam Hill. Pagkatapos noon, nagpadala si Sito Ye kasama si Adam para sunduin si Amy. Bagamat hindi gaanong traffic sa kalsadang iyon, maraming tao ang nakakita sa eksena ng mag-away sina Guning at Amy. Ilan pa sa kanila ang kinunan ito ng video. Hindi na nag-isip pa si Guning kaya hindi na lang niya pinansin. Gayunpaman, may nag-upload ng video sa internet, at hindi nagtagal ay naging viral ito.
Binugbog ng isang batang babae ang isang dayuhang babae sa CTG. Ito ba ay labanan ng sama ng loob? Naka-attach ang video. Bukod pa rito, may bahagi lamang noong pinalayas ni Guning si Amy sa video, at ang pamagat ay malinaw na naglalayong punahin si Guning. Kung wala ang nakaraang bahagi ng inatake ni Amy si Guning, inisip ng lahat na si Guning ay isang bully at sinisi si Guning sa lahat. Napakabayolente ng babaeng ito. Umalis siya kaagad pagkatapos sinipa ang babae. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Ang pribadong sasakyan ay hindi bababa sa 1,000,000 yuan. Dapat ay ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya, na nagpapaliwanag kung bakit siya napakayabang. E ano ngayon? Ang mga mayayaman ay kayang talunin ang iba nang hindi inaako ang responsibilidad. Gusto kong malaman kung ano ang susunod na mangyayari sa babae. Ikulong siya. Maraming gumagamit ng internet ang nagsimulang magmura kay Guning. Sa kabutihang palad, may mga taong may katwiran at pumanig kay Guning. Bagaman nakikita natin sa video ang babaeng banyaga, malinaw na hindi kumpleto ang video. Hindi namin alam kung ano ang nangyari noon, kaya hindi kami pwedeng mag-conclude na kasalanan ng babae. Agree. Masyadong arbitrary ang gumawa ng conclusion mula sa hindi kumpletong video. Naniniwala ako na malalaman ng pulis ang katotohanan, at maaari nating punahin ang babae kung siya talaga ang may kasalanan noon. Eksakto. Hindi ka ba mahihiya kung kasalanan ng babae yon? Bagaman sa tingin ko medyo bayolente ang babaeng ito, aminin kong magaling talaga siya sa kung fu. Oh, siya ay dapat na isang kung fu master. Pagkatapos noon, nagsimulang talakayin ng maraming user ng internet ang kung fu level ni Guning. Hoy, hindi ba natin pinapuna ang babae sa kanyang marahas na pag-uugali? Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa N0V LB1N. Halika, wala pang nakakaalam ng totoo. Gayunpaman, marami pa ring gumagamit ng internet ang patuloy na nagmumura kay Guning at maging at. Nabanggit, ang Public Security Bureau ng CTG at maraming mga departamento ng gobyerno ng CTG sa mainit na paksang ito. Hindi nagtagal, nasangkot ang mga pulis, ngunit kara-rating lang ni Guning sa pabrika at walang ideya kung ano ang nangyayari sa internet. Mga ad ng PubFuture. Si Adam ay hindi nag-surf sa internet, kaya wala rin siyang ideya tungkol dito. Matapos niyang matagpuan si Amy ay agad niya itong pinapunta sa ospital. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Adam kay Amy. Iba ang pakikitungo sa kanya ni Sito. Niligawan niya si Sito. Galit pa rin si Amy. It's none of your business. Sito dislikes you anyway, babala ni Adam. Sinabi ni Sito na umaasa siya na itigil mo na ang pagsisikap na saktan si Miss Go, kung hindi ay parurusahan ka niya. Ano? Paparusahan niya ako sa asong iyon. Galit na galit si Amy, parang niloko siya ni Sito ye. Tinitigan ni Adam si Amy, at malamig na sinabi, stop being so stupid. Hindi ka pa pinaparusahan ng Sito dahil lang sa miyembro ka ng pamilya Hill. Kung manggahas kang inisin si Sito, hindi ka pa protektahan ng pamilya Hill. Tama siya. Bagamat ipinanganak si Amy sa pamilyang Hill, hindi nagkukulang ng mga tagapagmana o tagapagmana ang pamilyang Hill. Kung si Amy ay maglakas loob na saktan ang mga benepisyo ng pamilya, siya ay iiwanan ng walang pag-aalinlangan. Sabay na mutla ang mukha ni Amy sa takot ngunit hindi niya binitawan ang kanyang paghihiganti kay Guning. Nagpasya na lang siya na hindi matuklasan. Sa katunayan, siya ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Sinuri ng pulisya ang mga surveillance camera sa ibang pagkakataon. At alam na ni Amy ang unang umatake kay Guning, ngunit kailangan ng pulisya ng karagdagang ebidensya para malinis ang pangalan ni Guning. Matapos suriin ang number plate ng pribadong sasakyan sa surveillance video, napag-alaman ng pulisya na pag-aari ito ng Huangdeng Hotel. Kung ang dayuhang babae ay may malapit na relasyon sa Huangdeng Hotel, ang pulisya ay kailangang huminto sa pag-iimbestiga sa kasong ito dahil ang Huangdeng Hotel ay may suporta sa pamilyang Tang.
Hindi nakakahiyang iwasang manginis sa mga makapangyarihan, dahil ganoon ang takbo ng lipunang ito. Gaano man punahin ng mga gumagamit ng internet na iyon si Guning sa internet, hindi may kakaila na ang dayuhang babae ang unang umatake kay Guning. Nang makita ng manager ng hotel ang surveillance video, natakot siya dahil nag-aalala siyang baka masaktan si Guning at mawalan siya ng trabaho. Kaya naman, tinawagan niya kaagad si Kwan Mingkay at iniulat ito. Gayunpaman, bilang manager ng Huangdeng Hotel, nakita niya ang aksidenteng ito. Mga ad ng Pub Future. Sinabi ng manager sa pulisya na ang batang babae sa surveillance video ay isang mahalagang tao, at sinabi sa kanila ng sekretarya ng chairman ng Tanghuang Group na tanggapin siya. Naunawaan ng pulisya na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, kaya huminto sila sa pag-iimbestiga. Nang marinig ito ni Kwan Mingkay, nagulat siya. Kahit naligtas na si Guning ngayon, nag-aalala pa rin siya at tinawag si Tang Yunfan ng walang pag-aalinlangan. Nainis si Tang Yunfan nang marinig niya ang tungkol dito at agad na tinawag si Guning. Dad, huwag kang mag-alala. Okay lang ako, huwag mong kalimutan na isa akong kung fu master, haha, biro ni Guning para maibsan ang inis ni Tang Yunfan. Nang marinig iyon, naalala ni Tang Yunfan na madaling natalo ni Guning si Cao Wenxin, at kaya niyang protektahan ang sarili niya. Gayunpaman, nakonsensya pa rin si Tang Yunfan na kailangang protektahan ni Guning ang kanyang sarili ng mag-isa sa mga nakaraang taon. Idinagdag ni Guning, nabalian ko ang palso ng babae at sinipa ko siya ng malakas. Hindi na siya makakalabas ng ospital sa mga susunod na araw. Nararapat lamang sa kanya, sabi ni Tang Yunfan. Pagkatapos nito, inilabas ng pulisya ang kompletong surveillance video sa internet. Para ay clear ang pangalan ng batang babae, video attached. Nang lumabas ang balita, nag-viral na naman. Jesus! Babae ang unang umatake sa babae. Hiningi ng babae. Ikulong ang babae. Napakagaling ng babae. Sa katunayan, siya ay nanatiling kalmado at lumaban sa oras. I hate the woman now. Nakita mo. Yung mga nagmura sa babae, hindi ka ba nahihiya ngayon? Hindi ba dapat humingi ng tawad sa babae ang mga nanumpa sa babae ngayon? Humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Maraming tao ang humiling para sa mga nanumpa kay Guning na humingi ng tawad sa kanya. Bagamat maraming haters sa internet, karamihan sa mga tao ay nananatiling kalmado at naghintay sa katotohanan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilan sa mga nanumpa kay Guning ay humingi ng paumanhin sa kanya. Ikinalulungkot ko ang mga hindi magandang komento ko sa babae. Ako rin. Anong nangyayari kamakailan? Bakit ang daming babae na magaling sa kung fu ang sumulpot bigla? Ano? Ang dami. Ano ang nangyari? Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Sabihin mo sa amin. Sabihin mo sa amin. Pagkatapos, nagpadala ang isang user ng internet ng ilang link ng balita. Isang aksidente sa sasakyan sa isang highway sa CTD. Isang matapang at makapangyarihang babae ang sumalo sa gulong nito. Mga kalakip na larawan. Sa kabisera, dinukot ng isang lalaki ang isang batang lalaki sa isang tulay. Hinawakan ng isang babae ang lalaki mula sa kanyang likuran. Naka-attach ang video. Sa lungsod G, nagkaroon ng matinding salungatan ang mga migranteng manggagawa sa isang developer ng lupa. Isang batang babae ang bumagsak sa isang grupo ng mga security officer. Naka-attach ang video. Mga ad ng Pub Future. Malaking balita. Ang secretary ng Municipal Party Committee na si Yuan Jizong ay sinaksak ng isang baliw sa labas ng government center. Sinipal ng isang batang babae ang lokong lalaki sa tamang oras at nahuli ng kanyang kinakasama ang kriminal. Naka-attach ang larawan. Isang batang babae ang nagligtas sa buhay ng isang babaeng fan sa airport. Mga nakalakip na larawan. Kahit na ang mga balita sa itaas ay naging viral na dati hindi lahat ay nakabasa o nakarinig sa kanila noon. Gayunpaman,
Ang batang babae sa mga larawan o video ay naging medyo sikat ng sabay-sabay. Jesus, hindi siya makapaniwala. Sigurado siyang kung fu master. Sana turuan niya ako ng kung fu. Wow, sobrang nakakakilig. Iisang tao ba ang mga babaeng nasa larawan at video? Mayroon akong parehong ideya. May larawan ng mukha niya sa ikalimang balita. Ang ganda niya. OMG. Siya ay isang tunay na diyosa. May nakakaalam ba tungkol sa kanya? Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Ang balita ay pumunta sa ibang bansa sa loob ng ilang segundo. Sa kasamaang palad, si Guning ay hindi isang celebrity at walang Weibo account. Kung hindi, ang bilang ng kanyang mga tagasunod ay tataas ng husto. Sa ngayon, ang misteryosong babae sa balita sa itaas ay naging mainit na paksa sa internet, na ikinagulat ng lahat, kabilang ang mga kilalang tao. Marami sa mga bituin ang nagbayad ng malaki upang bumili ng isang mainit na paksa, ngunit ang misteryosong batang babae na ito ay naging tanyag ng hindi nagsusumikap. Dagdag pa rito, sumikat ang misteryosong dalaga dahil marami siyang natulungang mga inosenteng tao, kaya labis na hinangaan siya ng karamihan sa mga gumagamit ng internet. Hindi ito maaaring isang publicity stunt, dahil walang sino man ang magtataya ng kanyang buhay para gawin iyon. Matapos mag-viral ang balita, sa wakas ay nabalitaan ni Chu Pihan at ng iba pa ang nangyari kay Guning, at lahat sila ay nagalit sa baliw na pag-uugali ng dayuhang babae. Nag-iwan kaagad ng komento si Chu Pihan sa ilalim ng balita. What the F***? How dare she attack my boss? Kung nabasa ng dayuhang babae ang komento ko, pumunta sa CTF at makipagkita sa akin. Nang may padala na ang komento ni Chu Pihan, nalaman ng lahat na ang misteryosong babae ay nagmula sa CTF. At nagsimula silang mag-at Chu Pihan at humingi ng impormasyon tungkol sa misteryosong babae. Oy, taga CTF ba yung babae? Anong pangalan niya? Hey, may number ka ba niya? Hoy, pakisabi sa akin ang higit pa tungkol sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Nakatanggap si Chu Pihan ng maraming pribadong mensahe mula sa isang grupo ng mga estranghero sa loob ng 1 minuto, at nabigla siya. Jesus, may nasabi ba akong hindi dapat sabihin? Sabik silang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa aming boss, at sinabi mo sa kanila na kilala mo ang aming boss, at sinabi pa sa kanila na ang boss ay nagmula sa CTF. Siyempre, tatanungin kanila, sabi ni Howran. Napakasimple noon. Bakit hindi ito maisip ni Chu Pihan? Tatanggalin ko ang komento ngayon din. Tinanggal ni Chu Pihan ang kanyang komento ng sabay-sabay. Walang silbi, dahil alam na nila ang iyong account, sabi ni Moke. Well, hindi na ako maglo-login ulit, maangin na sabi ni Chu Pihan. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang problema ay nalutas na bago ito hinarap mismo ni Guning. Gayunpaman, nang basahin ni Xiao Feifei ang balita, nabigla siya sa pambihirang kakayahan ni Guning, ngunit mas nainggit siya kay Guning nang magsimulang humanga ang lahat kay Guning. Kapag nagselos ang isang tao, mawawalan siya ng dahilan. Kaya naman, nag-apply si Xiao Feifei para sa isang bagong account at nagsimulang salakayin si Guning sa ilalim ng balita. Lahat, huwag magpaloko sa kanyang hitsura. Ang babaeng ito ay pinangalan ng Guning, at nag-aaral ako sa parehong paaralan niya. Madalas siyang nag-aaway sa school namin, at laging wala sa klase. Kalahating taon na ang nakalipas, mahirap pa rin siyang babae, ngunit ngayon ay mayroon siyang mahigit 100 milyong yuan na kayamanan. Sa tingin mo ba normal lang ito? Isang pahiwatig. Siya ay nakikipaglaro sa lahat ng uri ng mga lalaki araw-araw. Sa sandaling lumabas ang komento, naghagis ito ng bomba sa karamihan ng tao sa internet. Talaga. Hindi pwede. Paano siya kikita ng mahigit 100 milyong yuan sa loob ng ilang taon? Imposible. Marami siyang inaaway sa school niya at laging uma-absent sa klase. Siya ay isang masamang babae. Hindi ako naniniwala dyan. Totoo ba? Kung totoo man, sobrang nakakadiri. Inisip ko lang na isa siyang diyosa. Ang kulit pala niya. Naiinis ako.
Mas gusto kong manahimik bago lumabas ang katotohanan. Ako rin. Ito ay isang komento lamang na iniwan ng isang hindi kilalang tao. Sino ang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi? Sa tingin ko hindi ko ito totoo. Hindi rin ako naniniwala. Walang sino man ang magtataya ng kanyang buhay para sa isang publisidad na pagkabansot. Sang-ayon. Sa kabuuan, 1/3 ng mga user ng internet ang naniwala dito, 1/3 ng mga user ng internet ay nanatiling neutral, habang ang 1/3 ng mga user ng internet ay hindi naniniwala dito. Alinmang paraan, naapektuhan nito ang reputasyon ni Gunning ngayon.